Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ko sa ating kapatid, ilan tayo ngayon? As per record, tayo daw ay 99. Tama? 99. Grabe naman na palakpakan natin si Lord. Nasaan kaya yung isa? Hanapin natin yung isa na yung nawawala. Kasi iniwan daw ni Lord yung 99. Para tayong naiwan, ano? Wala si Mami, tsaka wala si Daddy. Pero mahalaga nandito ang Diyos. Because God is omnipresent. God is everywhere. Naniniwala ba tayo na ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan? Sa lahat ng naniniwala, pumalakpak ka ng malakas. Amen. This is not an ordinary Sunday. Ito ay hindi ordinary Sunday. Every Sunday is new. Amen. Ang bawat linggo ay bago at ang bawat linggo ay pagsamba. Hello, pagpapasalamat. Pagsasaya. Amen. At pagtanggap ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. At palakpakan nga natin ang Panginoon. So manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa banal na salita ng Diyos. Luke chapter 18, verse 18 to 30. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Luke chapter 18, verse 18 to 30, sabi niya, isang pinuno ng mga Hudyo ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sino gusto niya sumigaw nga ng amen? Sino talaga gusto niya after lahat ng kagandahan, masasayang bagay na naranasan niya sa mundo? Kasama ng mga napagtagumpayan niyang problema. Sino po dito sa lugaring ito ang magsasabing gusto ko ng buhay na walang hanggan? At yun yung dahilan kung bakit ikaw at kung bakit ako naririto. Because we're not aiming kung ano lang yung nandito sa mundo, but we are aiming what is eternal. Hello? Yun naman talaga ang dahilan. Bakit tayo lumalapit sa Diyos? Amen? Sayang naman lahat ng ating mga pagod at pagpapagal. Kung ang ending lang ng buhay natin, panunog lang pala tayo sa impyerno. Kaya mga kapatid, sa oras po na ito, mahalaga yung mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Ito po ay ebidensya at marka na ikaw at ako ay talagang mahal ng Panginoon. Dahil ang katotohanan, ikaw at ako ay darating sa paghuhusga ng Diyos. We are all, at tayo pong lahat ay i-judge. Hello? We are all be judged. Amen? Sa harapan ng Diyos. Kaya ano pong sabi? Sabi dito, sabi nung lalaking nagtatanong, pinuno, Hudyo, a rich young man. Ang sabi doon, ano ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Verse 19, ang sabi ng salita ng Diyos, sumagot si Jesus, bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Kasi nga, Diyos siya. Amen? So, next verse, alam mo ang sinasabi ng kautusan. Sabi po mga kapatid, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Verse next, sumagot ang lalaki, sinusunod ko po ang lahat ng yan mula pagkabata. Matindi ito mga kapatid. Amen? The Ten Commandments, lahat ay kanyang sinusunod. Amen po ba? Hello? Pero ano pong nangyari? Simula pagkabata, hanggang siya'y malaki. So sabi niyan, nang marinig iyon ni Jesus, ay sinabi niya, isang bagay pa. Sabi mo nga, isang bagay pa. Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga may hirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Ano pong ginawa nitong lalaking mayaman? Next verse, nalungkot ang lalaki nang marinig ito dahil napakayaman. Hello? Sabi mo nga, napakayaman.
kayaman. Ayan. Sana lungkot siya, ang yaman niya. Sabi niya siguro, tsamba. Bakit yun pa yung nabigay sa akin na utos? Anong sabi ng verse? Sabi dito, nang makita ni Jesus na malungkot siya, sinabi ng Diyos, napakahirap. Hello? Napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Next verse. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom. Nakakita na kayo nun? Yung kamelyo nagkasya sa butas ng karayom. Parang imposible. Amen? Sabi niyan, kaysa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Verse 26, tinanong siya ng mga nakarinig nito, mga apostol ng Diyos yan. Sabi niya, kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas? Sino daw ang maliligtas? Sabi ng verse 27, sumagot naman si Jesus, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. What is impossible with man is possible with God. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Next verse, verse 28. Sinabi ni Pedro, paano naman kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo. Verse 29, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nag-iwan ng bahay, asawa, mga kapatid, mga magulang, at mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa mga iniwan niya. At tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay umupo at tumikit, manalangin po tayo. Ama naming banal, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Once again, we humble our heart, ourselves before thy throne. Alam po namin na napakahalaga ng iyong mga salita sa aming mga buhay. We know that the power of your words, your gospel, is very important in our lives, O God. Kaya ang dalangin po namin, kausapin mo kami, Panginoon. Sa umagang ito, mangusap ka, huwag kaming umuwi, huwag kaming lumabas ng tahanan ito, O Diyos, ng lugaring ito, Panginoon, na hindi ka namin nararanasan. At wala kaming salita mo, Lord, na nagmamarka sa aming mga puso, na nagririma sa aming mga isipan, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kaming makinig ng malaya. At tunay, Panginoon, na anuman ang hadlang, distraction ng kaaway, Lord, isang tabi po ito, Panginoon, O God. Bagkos, Panginoon, hayaan mong ma-focus kami sa iyong mga salita. Lord, we want your presence, O God, continue to move in our lives. Lord, salamat po sa iyong mga kahabagan. Truly, you have been so good to us. Maraming salamat po sa ginawa mo. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-iingat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, thank you so much. We love you, we adore you, and we worship you, O God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise God. Kagaya ng sinasabi ng lalaking ito, sabi niya, isang bagay ang kulang sa'yo. Hello. Sabi mo nga sa katabi mo, isang bagay ang gustong makita ng Panginoon sa atin. Alam niyo po mga kapatid, itong lalaking ito ay talagang halos nagawa niya na ang lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, isang bagay. Kaya ang pag-uusapan natin, sa oras po na ito ay papamagitan po natin one thing. Sabihin mo nga, one thing. Kung naiintindihan po natin yung binasa natin kanina, may tanong po ako sa atin. Do God really wants us to live our family? Ano bang tinuturo dito ng Diyos, mga kapatid? Mahalaga po itong pag-uusapan natin. It's because baka po dumating tayo sa sitwasyon ng lalaking ito na makatapos nating gumawa ng mabuti, magkaroon ng mabuti at maging mabuti, ang huli at ang ating kahihinatnan ay kapahamakan pa rin. Hello? Uulitin ko po, pagkatapos nating gumawa ng mabuti, magkaroon ng mabuti, at maging mabuti, ay pagkatapos ay mapahamak pa rin tayo at hindi magtamo ng buhay na walang hanggan.
Kaya po sa oras po na ito, mahalaga na pag-usapan po natin kung ano ang mga bagay na dapat nating matutunan sa buhay ng mayamang lalaking ito. At ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, do God really wants us to leave our family? Yun ba talaga yung gusto ng Panginoon na iwanan natin? Sabi sa last part. Hello? Diba? Sabi yan, ang sino mang mag-iwan ng kanyang magulang, ng kanyang asawa, ng kanyang anak, yun ba talaga ang gusto ng Diyos? Upang tayo'y maligtas. Is really giving our money to the poor can save us? Mga kapatid, talaga bang kapag ikaw ay nagbigay sa mga mahirap, ibinenta mo ang kayamanan mo at ibinigay mo sa mga mahirap, yun ba talaga ang makakapagligtas sa iyo at sa akin? Hello? Ano nga po ba ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid, sa ating mga buhay? Dapat po maging malinaw bago po ako magsimula mangaral, kung maaari po sana ang mga manggagawa ay maupo dito sa unahan o maupo kayo kung saan kayo komportable. Kung may mga manggagawa pa sa labas, pakiusap, unahin natin ang salita ng Panginoon. Ilan lamang siguro yung maiwan kung meron mang inaasikaso. O kung kaya sa likod, maluwag sa likod, pwede tayo doon. Okay? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Mabilis lamang po ako mangangaral, panalangin natin. What are the lessons that we need to learn from the life of the rich young man? Mga kapatid, ano nga po ba yung mga dapat nating maunawaan at maintindihan na kailangan nating matutunan mula sa buhay na mayamang kabataang ito? Hello? Asan na ba yung one thing? Sige nga, pakibasa po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Isang bagay. Isang bagay lang to, kaya mabilis lang to. Isang bagay lang ang matututunan natin. Okay? So, number 1, pakibasa po, go. Hello? Hindi daw lahat ng mabuting gawa ay mabuti. Kagaya ng ginawa nitong lalaking ito, nitong mayamang lalaking ito, diba? Hindi lahat ng mabuti niyang gawa ay nakabuti talaga sa kanya. Hindi naman talaga yon. Ulitin ko ha. Naka-live ba tayo? And I quote, hindi naman talaga yon. Hello? Hindi naman talaga yun yung makakabuti sa atin. Yung ating mga mabubuting gawa. Hello? Why? Because you are not saved by good works. Titus chapter 3 verse 5. Ang sabi ng salita ng Panginoon, He saved us not because of works done by us in righteousness. Hello? Hindi naman daw tayo naligtas dahil ang bait-bait mo. Hindi ka tatanggapin sa langit kahit ang bait-bait mo. At minsan kahit cute ka pa. Cute mo. Lalo na pag nagpapaawit ka dito. Diba? Lalo na pag sumasayaw ka. Hindi daw yung mabubuting gawa, kapatid, ang makakapagligtas sa atin. But according saan? To the mercies of God, by the washing of regeneration and renewal of the Spirit. Hello? Mga kapatid, hindi sa mabubuting gawa tayo maliligtas, kundi dahil tayo'y nanampalataya sa ginawa ni Kristo. Bakit hindi makakapagligtas yung sarili nating kabutihan? Meron po tayong 3 kinds of righteousness. Amen? Na pag-uusapan sa number 1, sa good works. Number 1, Isaiah chapter 64 verse 6, the personal righteousness. Sabi po dito, we have all become like one who is unclean. Kaming lahat ay naging parang maruming bagay. At ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming? Ano daw po? Kaming lahat ay parang daw natutuyo. At ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Mga kapatid, your number 1 in good works, your personal righteousness, ito po ay basahan sa harapan ng Diyos. Yung pagkakabang gawa natin, yung paggawa natin ng mabuti, base sa ating sarili, kagustuhan,
sariling pagpili ay basahan sa harapan ng Diyos. That's why not good works is good. Hindi porket gumawa tayo ng mabuti, mabuti nga yun. Hello? Alam niyo po, I am choosing a topic. Connected kasi dun yung topic na isang gusto ko sanang i-preach na about heaven. Anong meron sa langit? Yun sana yung gusto kong i-preach. Kasi alam niyo po, pagdating sa langit, our works will be tested. Kung bakit sinasabi po ng salita ng Diyos ngayon sa umagang ito na hindi lahat ng mabuti ay mabuti kasi yung iba sa atin, gumagawa lang dahil pakitang tao. Gumagawa lang para hangaan ng tao. Para ang tao ay ma-please niya. Hello? Ang sabi ng Bible, our personal righteousness, ayaw ng Diyos. Our personal righteousness is basahan sa kanyang harapan. Number 1.2, ano po yun? Pakibasa, 1, 2, 3, go. Provided righteousness. Provided righteousness. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him, we might become the righteousness of... Palakpakan natin ng Diyos. Ito po yung bagay na ikaw at ako'y makasalanan, pero dahil may Kristo na tayo, hello, hindi na tayo binibilang na makasalanan. Ibig sabihin, itinuturing ka ng makatwiran. Itinuturing na tayong banal. Hello. Kapatid, ito yung righteousness na wala kang ginawa. Ang kailangan mo lang gawin, magpasalamat sa Diyos. Hello. Pero yung ating pag-uusapan, konektado, ito po yung magandang righteousness, yung number 3. 1, 2, 3, go. Practical righteousness. Matthew chapter 22, verse 1 to 12. Ang sabi po ng salita ng Diyos, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang pag-ahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na naganda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang inimbitahan sa kasalan, pero ayaw nilang dumalo. Sinugo niya ang iba pang mga alipin upang sabihin sa mga inimbitahan, handa na ang lahat. Nakatay na ang aking mga baka at iba pang mga pinatabang hayop. Nakahanda na ang pagkain, kaya pumunta na kayo rito. Verse 25, pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Ang iba'y pumunta sa bukid nila at ang iba'y nagnegosyo. Next. Ang iba na may sinunggaban, ang mga alipin ng hari, hiniya at pinatay. Verse 7, kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lungsod ng mga ito. Verse 8, pagkatapos sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, handa na ang salo-salo para sa kasal ng aking anak. Pero hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Bakit? Pumunta na lang kayo sa mga taong lansangan at ang inimbitahan ninyo ay lahat ng inyong makita. Verse 10, pumunta sa mga lansangan, ang mga alipin at inimbitahan ang lahat ng nakita nila. Masama man o mabuti, kaya napuno ng bisita ang pinagdarausan ng handaan. Palakpakan natin ng Panginoon. Yan po ay verse 22 hanggang 12. Sige, verse 11, ano po nangyari? Nang pumasok ang hari upang tignan ng mga bisita, nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit para sa kasal. Ano po nangyari? Kasalan. Kaya tinanong niya ang lalaki, kaibigan, bakit ka pumasok rito nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasal? Hindi nakasagot ang lalaki. Alam niyo po, ang personal righteousness, ang practical righteousness po, ito yung mga bagay, yung mga good works natin ginagawa. Hello? Na ayon sa salita ng Diyos. Hello? The practical righteousness is the good works that the Word of God yung command us. Ito yung mga mabubuting bagay na sinasabi ng salita ng Diyos na sinusunod natin. Hello? Ulitin ko po, ang pinagkaiba nito sa personal righteousness, ang personal righteousness, gumagawa lang siya personal.
Base sa kanyang puso, isipan, desisyon, nararamdaman kung ano yung sa tingin niyang tama. Pero ang salita, ang practical righteousness, ito yung mga salita ng Diyos na kahit minsan masakit para sa iyo. Pag-attend na naman ng church, hindi ko nga kayang umattend ng church. Hello? Pag praise and worship na, hindi ko nga kayang pumalakpak. Pakikinig na naman ng Word of God, hindi nga ako, busy nga ako, kaya hindi ako madalas makapakinig ng Word of God. Hello? Hindi mo ba naiintindihan yon, Pastor? Pastora, hindi nyo ba naiintindihan yon? Now, the practical righteousness is those works na sinusunod natin ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa katwiran ng Panginoon. At yon yung ino-honor ng Diyos. Amen. Pag-uusapan po natin ng malalim yan kapag naituro po natin yung isa sa ating mga topic na sa a place called heaven. Okay, sa langit. At yan po yung dadamitin natin sa langit. Kaya sinasabi yan hindi ka nakadamit pang kasal. Diba? Na ang ibig sabihin ng puting damit, sabi ng Book of Revelation, ang sabi doon ng ibig sabihin ng puting damit ay mga mabubuting gawa. Kaya nga mga kapatid, the church or the pastors, the Lord, yung ini-encourage us to do good things na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi natin lagi kang gumawa ng mga bagay na makalangit. Manalangin, hello, umattend, magbasa ng Bible, tumulong sa iba, ipanalangin sila, i-encourage sila. Not because of ourselves, but because it is the Word of God. Palakpakan natin ang Panginoon. So number 1, not good works is good. Hindi lahat po ng mabubuting gawa natin. Pwede po bang sa umagang ito, bago tayo magtapos, evaluate natin ang ating sarili. Ano ba yung mga ginagawa ko? Personal lang ba yan? O ito ay dahil inutos ng Diyos sa akin? Number 2, not good things is good. 1, 2, 3, pakibasa po. Not good things is good. Hindi lahat ng bagay na maganda ay maganda nga. Kagaya ng lalaking ito, verses 22, anong meron siya? Anong sabi niya? When Jesus heard this, He said to him, one thing you shall lack, sell all that you have and distribute to the poor. Magandang bagay na meron siyang kayamanan. Tama, mali? Hello? Magandang bagay yung na siya ay mayaman. Sino ba naman magsasabing hindi magandang bagay yan? Pero ang sinasabi at dapat nating matutunan sa salita po ng Diyos sa umagang ito, hindi lahat ng magandang bagay ay makakabuti sa atin. Bakit? Sapagkat ating nakita, anong sabi ng Diyos sa kanya? Yung magandang bagay na meron siya, sabi niya, sige, kung gusto mo talaga magkamtan ng buhay na walang hanggan, ibenta mo. Actually, hindi naman talaga issue dito yung finances. Hello? You know, the enemy bandaged him for what he had. He can't let go of what is important to him. That's the word. Sabi mo nga, what is important to you? Ano ba yung mahalaga sa atin? Alam kasi ng Diyos na para sa Kanya, yun yung treasure niya. Yun yung mahalaga sa Kanya. Minsan, hindi naman talaga mahalaga sa iyo yung pera. Kaya okay lang sa iyo kahit wala kang pera, magbigay ka, tumulong, kung ano man ang mangyari sa iyo. Minsan, mahalaga sa iyo yung pangalan mo. Hello? Minsan, mahalaga sa atin yung ating kahihiyan. Hello? Na kapag may tao na nagsasalita sa atin ng masama, hindi na natin kaya. Hello? Minsan, mahalaga sa atin kung ano trabaho. Minsan, mahalaga sa atin, pamilya. Hello? Nandiyan po ba tayo? Hello? Na minsan, kapag sinabi ng family, huwag ka muna church. Ngayong Sunday lang naman, gusto pa kitang makasama dito sa bahay. Kasi, walang maglalaba. Siyempre, di ka papayag, mag-church ka, di ba? Hindi ang sabi ng Bible, ang linggo ay para sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Ay sabi ng mama mo, ganito, alam mo, huwag ka muna mag-church. Pupunta tayo sa Baguio. 6 na araw ka nandito sa bahay, yung Sunday, parang gusto ko lumabas, mag-Baguio tayo. Ano gagawin mo?
Anong gagawin natin? Gusto kitang makabanding. Lord, di ba, ano ka naman? Siguro sasabihin natin, Lord, maintindihin ka naman. Alam mo, Panginoon, importante ang relasyon sa pamilya. Kasi ikaw ang Diyos na ayaw mo nagwawatak-watak ang family. Bigla nang ganun, ano? Hello? Naintindihan ba natin? Not good things is good. Hello? Minsan kung ano yung bagay na importante sa atin, kung ano yung bagay na pinahahalagahan natin, yung bagay na ginagawang panalin ng Diyos para hindi ka maging maayos sa harapan ng Panginoon. Panalin ng kaaway. Sorry. Hello? Yun yung ginagawang panalin ng kaaway sa atin. Para hindi tayo maging maayos sa Panginoon. Hello? Ang tagal na mong nag-pray ng magandang trabaho. Tapos nung binigay ng Diyos, ayaw mo na kay Lord. Hello? Panginoon. Marami na kami narinig ganito eh. Wala naman dito. Panginoon, mabenta lang ang aming ari-arian, mabenta lang ang aming maraming gustong mabenta at pinapanalangin kay Lord. At nung nabenta, sabi niya, Lord, pag nabenta, magdo-donate talaga ako sa church. Hello? Nabenta na lahat-lahat. Hindi mo na nakita sa church. Hello? Andiyan po ba? Lord, magkaroon lang ako, maging ganito lang ang aking sahod. Lord, makagraduate lang si Bunso. Panginoon, lumaki lang yung anak ko, maglilingkod ako. Yan. Lord, magbigyan mo lang ako ng ganito, maglilingkod ako sa iyo. Ang daming requirements. Parang may patago kay Lord. Pero nung binigay ng Panginoon, pinrovide ng Diyos lahat ng mabubuting bagay, ano nangyari? Hindi niya kayang i-let go. Maging kagaya tayo ni Abraham. Nung humingi siya sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng anak. Sabi ng Diyos sa kanya, magiging father of all nations ka. 99, nagbuntis si Sarah. Tama? So, ano nangyari? Nung binigay ng Diyos yung anak ni Abraham, kukunin din ng Panginoon. Hello? Importante sa kanya yung kanyang anak. Pero dahil mas mahal ni Abraham ang Diyos, talagang sasaksakin niya si Isaac. Sabi niya, I'm sorry. I need to do this. I'm sorry. I need to let you go. I have to let you go. Andiyan po ba tayo? Kahit gaano kita kamahal, Isaac? O Isaac ng aking buhay. Di ba? Even it hurts, I will let you go. Hello? Minsan kahit masakit kahit importante sa atin, and actually mga kapatid, doon talaga tayo susubukin ng Panginoon. Kung ano yung mahalaga sa'yo. Hello? Nasanay tayo na lagi tayo yung nasusunod sa buhay natin. Buong buhay mo, ikaw ang nasusunod. Sabi mo, nanay, tatay, gusto kong tinapay. Binibigay. Ate, kuya, gusto kong kape. Tinuloy mo pa, lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Siyang magkamali ay pipingutin ko. Bahala kayo, magtatampo ko. Wala na kayong bunso. Hello? Wala na kayong anak. Wala na kayong kapatid. Kayo din. Hello? Minsan, mga kapatid, alam mo yon, yung kagustuhan natin, yung mahalaga sa atin. Ano pong dapat nating matutunan dito? May mga bagay na maganda sa buhay natin na maaaring maging pangit. Sabi mo nga, pangit. Dahil sa mas pinahalagaan natin ito higit sa Diyos. Akala natin maganda pa. Sabi mo nga, akala mo maganda pa? Akala mo nakakatuwa ka pa? Pero mapapahamak ka na. Nire-remind tayo ng Diyos. Sa umaga pong ito, hindi pa huli ang lahat. Hello? Andiyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag mong hayaan yung pagpapala ng Diyos sa iyo ay maging sumpa. Maging pagpapalo. Amen po ba? Yun Hello? Amen? Huwag tayong magbago dahil
May mga bagay tayong tinatanggap mula sa Panginoon. Kung paano natin nakilala ang Panginoon, kung paano ka binless ng Diyos. That's still must be our position kapag ka pinagpala ka na ng Panginoon. Hello? Andiyan po ba tayo? Number 3. At dito po tayo magtatapos. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Not good person is good. Sa mga nag-aakalang siya'y mabait, mabuti, maghulos dili ka. Maghulos dili po tayo, mga kapatid. Ang usapan po dito ay buhay na walang hanggan. Baka ang tingin natin sa sarili natin, tayo'y very good. Baka ang tingin natin, kagaya ng lalaking ito, baka ang tingin natin sa ating sarili, ayos na ayos tayo. Nire-remind tayo ng Diyos, CGCF, JTG churches. Amen? Tayong lahat, ang bawat isa sa atin, workers, leaders, elders, members, children, pastors, lahat. Hello, ikaw at ako, tayong lahat, nire-remind tayo ng Diyos na akala natin, baka akala natin ang okay-okay natin dahil sa ating mga nagawa, dahil sa ating mga ginagawa, dahil sa mga bagay na alam natin, feeling natin. Hello, nakasusunod tayo sa salita ng Diyos, pero sinasabi ng Panginoon, isang bagay. Dahil lang sa isang bagay, papayag ka? Papayag ako, mapapahamak tayo? Hello? Diba? Ano ba yung one thing na yan? Hello? Not good person is good. Verse 26 to 30. Anong sabi ng Bible? Sino daw ba yung good? Sino ba yung mabuti talaga? Sabi dito, it is not enough that we are morally and intellectually upright. Bakit? Masama ba yung ginagawa ko? Bakit? Mali ba yung ginagawa ko? Hindi porket hindi mali yung ginagawa mo, tama yun. Ulitin ko, hindi porket hindi mali yung ginagawa mo, tama yun. Oh. Amen. Dahil ang issue dito, hindi tama o mali. Kung sabihin ko sa yung okay lang pumatay, maniniwala kayo sa akin, hindi. Kung sasabihin ko sa inyo, ang sabi ng Diyos sa mga grupo ni Moises, patayin niyo yung kalaban niyo. Tama, hindi? Hello? Mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa kanila Sa kanila, hindi sa atin. Hello? Ibig sabihin, hindi usapan dito kung tama o mali ang ating ginagawa. Ang usapan dito, kalooban ng Diyos. Sinasabi ba yan ang salita ng Panginoon? It is biblically inclined. Hello? Hindi porket hindi mali, tama. Hello? It is not enough that we are morally and intellectually upright. We need Jesus in our lives. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi naman ako nakakalimot. Di ba? Ganun di ba? Ano sabi niya? Ano sabi ng lalaki? Ako ay, ano sabi niya? Hindi nangangalo niya, hindi nagnanakaw, ano pa? Hindi pumapatay. Ano pa? Hindi nagsisinungaling. Ano pa yon? Ginagalang ang ama't ina. Di ba? Gaganda eh. Lord, di ba? Parang magtayo. Lord, bakit? Impyerno. Walang buhay na walang hanggan. Grabe ka naman, Lord. Kaya lang kasi mga kapatid, one thing. Ay, sino yung mabuti? Ito daw yung mabuti. Ang sabi ng verses 26, sabi niya, those who heard it said, then who can be saved? Tuloy. Sumagot si Jesus, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen? So, sunod. Sabi dito, sinabi ni Pedro, paano naman kami iniwan namin ang lahat ng sumusunod sa inyo? Upang sumunod sa inyo, sorry. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nag-iwan ng bahay, asawa, kapatid, magulang, at ang anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos.
ay tatanggap ng panahong ito, sa panahong ito, ng mas marami pa kaysa sa mga iniwan niya, at tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, hindi naman sinasabi na talagang wag iwanan. Ang sinasabi dito, who is your number one priority? Hello? Mga kapatid, kung yung, balik mo. Sa 29. Hindi, 29 yan. Kung yung bahay niyo yung dahilan para hindi ka mapunta sa kalooban ng Diyos, iwanan mo. Hello? Iwanan mo. Sabi ng Bible. Maraming matutuwa ba dito? Kung yung asawa mo yung dahilan. Di ba? Yung asawa mo yung nagiging hadlang para hindi ka mapunta sa kalooban ng Diyos. Ipabago mo sa Panginoon. Isama mo. Amen? Hello? Andiyan ba tayo? Yung bahay na iiwan nyo, yung asawa, bawal. Ganun magbabasa ng Bible. Kayo naman, no? Pag sinabing iwanan, yung kapatid mo ang nagiging dahilan. Hello? Pwedeng iwanan yan. Andiyan po ba? Hello? Mga magulang, pwedeng iwanan. Ha? Siguraduhin mo lang matigas na buto mo. Amen? At ang mga anak, lalong-lalo na. Pero alam nyo yan, yung word of God na yan, totally ano po yan, lahat iiwanan talaga. Kagaya ng mga taga-sunod ni Kristo, ang context po niyan, iniwanan talaga nila ang asawa, ang mga anak, lahat, bahay, iniwanan talaga nila. Because, kalooban ng Diyos. Anong mga bagay na, kaya nga mahalaga, alam niyo po, mahalaga yung tinuturo natin dito sa church, takang-taka tayo, lagi natin tinuturo yung, lagi tayong makinig sa likod ng Diyos. Because they are the mouthpiece of God. They are the one who can and who will discern the destiny or our situation. Tanggapin mo man sila o hindi, ang sabi ng Diyos, nasa kanila ang trompeta. At tutunog ang trompeta, iihip ang trompeta. Hello? Sa mga taong ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito, dito na po ako magtatapos. Diba? Sino ba yung mabuti? Romans chapter 8, verse 1. Kaya nga ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo. Nakay Kristo ka ba? Mabuti ka. Amen? Verses 2, mabilis lang tayo. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo ng Diyos. Hello? Pinalaya na ba tayo ng Panginoon? Pastor, palaya pa lang. Amen? Pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. You know, a true Christian cannot continue in sin. Sino dito yung nalulungkot siya pag alam niyang nakagawa siya ng kasalanan? Yan ay marka na ikaw talaga ay niligtas na ng Diyos. Hindi mo kaya, malungkot ka. Pero pagtapos mo makinig ng salita ng Diyos, and then after nun, ganun pa rin tayo? Hello? Andiyan po ba tayo? Nagpapatuloy pa rin tayo? Kapatid, itanungin mo na yung sarili mo, Lord, niligtas mo ba talaga ako? Amen po ba? Sapagkat, sabi doon, ang kautusan ay hindi na makakapag-alis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Dahil sa kahinaan ng mga makasalanang pagkatao, ang Diyos ang nag-alis nito nang isugo niya si Jesus Christ. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi na natin babasahin yan. Verse 14 na lang tayo. Sabi ng verse 14, ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng we must be led by the Spirit of God. Parang yung verse 13 ay about sa flesh. 13. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Mga kapatid, ang reminder sa atin ng Diyos, kung ang paiiralin mo lagi is yung physical mo, yung flesh mo, yung kagustuhan mo,
Hello? Amen? Ano sabi ng Bible? Mamamatay tayo. Pero mabubuhay tayo kung susupilin natin ang ating makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Pag narinig natin ang salita ng Diyos, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Amen po ba? Huwag nating patigasin. Makinig po tayo sa sinasabi ng Bible. Hello? Nandiyan po ba tayo? Makinig po tayo sa sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Minsan, meron kang sariling diskarte, may sarili kang pamamaraan, hindi nga yun ang gusto ng Diyos. Kung naalala niyo yung kwento ni Balak tsaka ni Balaam, hanggang sa nagsalita na lang ang asno. Para lang, mababigyang babala. Diba? Huwag na natin hintayin, mga kapatid. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang challenge ng Diyos sa atin, Romans chapter 8, verse 18. Ano pong sabi ng Bible? For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Alam mo mga kapatid, kung magtitiis po tayo, ang mensahe ng Diyos sa umagang ito, kung magtitiis tayo, magsasakripisyo tayo para sa Diyos. Magsasakripisyo tayo para sa Panginoon. Lahat ng bagay na ginagawa natin, hello? Lalo na yung may bagay na gusto ka, tapos hindi mo magawa. Dahil hindi kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Bible, wala yan sa glory na matatanggap natin. Amen po ba? Minsan kahit gusto nating magtrabaho, pero dahil may Sunday, hindi natin makayanan. Hello? Kasi alam natin, kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos na wala tayong worship day sa Kanya. Hello? Magtiis lang tayo. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Hello? Minsan, kahit gusto mo na pumasok sa isang relasyon, natatawa ka. Dito. Minsan, kahit gusto mo nang pumasok sa isang relasyon, pero dahil hindi kalooban ng Diyos, hindi pwede. Hello? Amen? Mga kapatid, di bali nang magpatumbling-tumbling tayo sa kakasunod sa kalooban ng Diyos. Huwag ka lang magpatumbling-tumbling dahil hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Hello? Di baling, magpatumbling-tumbling ka, mahirapan ka na. Dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, huwag ka lang magpatumbling-tumbling. Dahil hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, wala tayong mapapala. Mga kapatid, ipaalaala ng Diyos sa atin, anumang mga bagay ang ating kinakaharap sa mga oras na ito, paghihirap. Sabi niyan, hindi yan maihahambing sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Walang naglingkod sa Diyos na nalugi. Walang nakinig sa kalooban ng Diyos na napahamak. May brother and sister. Ako po personally, gusto kong magtrabaho at marami akong trabaho pwedeng pasukan. Pero dahil naglingkod na ako at nagpastor na ako sa Panginoon. Hello? Amen? Dahil nagtatrabaho ako sa mission school. Hindi ko na magawa. Minsan nade-depress na lang ako mag-isa habang nagdadrive ako. Sabi ko, Lord, ito ba talaga yung presesong pinapadaan mo sa akin? Ito ba talaga yung gusto mo na maranasan ko? Sabi ni Lord, oo. Okay. Sabi ko, okay. Hello? Amen. Pero dahil yun ang kalooban ng Diyos, kailangan nating magsakripisyo, kailangan nating sundin. Kailangan nating gawin kahit gaano nakakapagod, kahit gaano nakakasuko.
Hello? Why? Because it is nothing compared to the glory that will be revealed on us. My brothers and sisters, verse 24, huwag tayong mapagod sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong mapagod, verse 24. Huwag tayong mapagod na gawin, piliin ang Diyos lagi. Kahit inaaway ka ng asawa mo, magsimba ka pa rin. Hello? Kahit dumadanas ka ng paghihirap, magpatuloy ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Ano sabi ng Bible? For in this hope we serve, we are saved. Sapagkat dito sa pag-asang ito, doon tayo naliligtas. Meron tayong pag-asang inaantay. Merong pag-asa tayo na bagamat dumaranas tayo ng suffering in the moment. Ano sabi ng Bible? Now hope that is seen is not hope. Talaga naman. Diba? Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Kung bakit tayo may hope? Kasi wala pa talaga. Anong sabi ng Bible? Verse 25. Sabi niya, but if we hope for what we do not see, we wait for it with. Ang problema sa mga Kristiyano, walang pasensya. Ang problema sa mga Kristiyano, hindi marunong magtiis. Pag ilang beses na sanang pagpapalain na sana ng Panginoon ng grabe-grabe, pero dahil mas sinunod ang kanyang sarili, kagaya ng mga Israelita, naglongkat. Nasa kalooban ka na sana ng Diyos, na enjoy mo na sana ang mga blessings. Pero dahil nagtigas tayo ng, masarap Lord, masarap. Gusto ko pa ng kasalanan. Mas malaya ako, mas masarap sa pakiramdam pag nasusunod ko ang gusto ko. Kaya andyan tayo, paulit-ulit tayo sa isang sitwasyon, mukha pa rin tayong kawawa. Hello? Ino-comfort mo na lang yung sarili mo, sige lang self, kaya mo yan. Tuloy lang. Hindi ka naman dapat kawawa, dapat nag-e-enjoy ka na sa promised land. Hello? Sabihin mo, tama na. Tama na self. Hindi na ang sarili natin. Hello? Magkaroon tayo ng pagtitiis. Ano sabi? Why? Alam mo, pag nagtitiis ka, hindi naman din yan sobrang hirap. Kasi ang sabi, sige po, verse 26. Likewise, kasi tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Huwag mong pahabain ang proseso mo, kapatid, sa pagpapala. Lord, di pa kaya ng pananampalataya ko mag-ikapo. Lord, hindi pa kaya ng pananampalataya ko talaga na tuloy-tuloy sa'yo. Lord, hindi pa kaya, hindi pa tanggap. Wag! Humingi ka ng tulong sa Diyos. Amen? Humingi tayo ng tulong sa Espiritu ng Diyos. Hindi natin alam kung anong dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ng daing na hindi natin kayang sabihin, tuloy-tuloy tayo. At ang anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Hingi tayo tulong sa Holy Spirit. Kasi siya yung nakakaalam ng ating mga puso, mga kapatid. Sabi ng Bible, next, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layo. You know, all things work together for good. Sabi mo nga, all things work together for good. Hindi na mahalaga yung mga nakaraan nating pagkukulang pagkakamali. Hindi na mahalaga yung mga bagay na ginagawa. Ang ayaw lang ng Diyos, magpatuloy tayo dyan. Yung akala natin, okay pa tayo. We are good. We have good works. We have good things. We are good person. Pero ang ending, hindi naman pala. Hello? Bakit? Kasi hindi mo ma-give up yung will mo. Sasabihin ko na po, yun lang yung isang bagay. Sabi ko nga kanina, ano kayang magandang topic? Sabi ko, denial.
we should deny ourselves. Surrendered. We should surrender our will. What matter most? Ano ba yung pinakamahalaga talaga? But God is telling us this one thing, that we should give up our will, our own will. Hindi naman lagi ganun ng Diyos. Gusto niya lang talagang makita na ikaw ba talaga ay para sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Na alam mo yon? Sige na. Sa lahat ng naranasan mo, pipiliin mo pa rin ba ang Diyos? Ang sabi ng Bible, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be firstborn among many brothers. Verse 30, kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang anak. At ang tinawag niya ay tinuring niyang matuwid. At ang itunuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Verse 31, ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Isang napakagandang bagay. Kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, if God is with you, who can be against you? Walang sinong tao, walang anong bagay ang makakapanira sa iyo. Ulitin ko, walang kahit anong bagay ang makakapanira sa iyo. Dahil kasama mo ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Next, verse 31. Who did not spare his... Kung ang sarili niyang anak, hindi niya pinagdamot, kapatid. Yung mga bagay pa na makakabuti sa iyo, yung mga bagay pa na gusto natin, anong sabi ng Diyos? For God gave the desire of our heart. Para ibigay ng Diyos yung mga dinidesire ng ating puso, ano sabi ng Panginoon? Delight yourself. Ang problema dito, hindi tayo nagdi-delight sa Diyos, pero umaasa tayo na ibibigay ng Panginoon. Hello? You know, wag nating labanan ng kalooban ng Diyos. Para kang bumabangga sa pader. Wag nating labanan ang nais ng Diyos sa atin. Pinapatay mo lang at kinakawawa mo lang ang sarili mo. Pero sige, mga minamahal, kung gusto mong labanan ng kalooban ng Diyos, sige, danasin mo. Para naman isang araw, tumayo ka sa unahan at magpatotoo ka sa harap ng marami. At sasabihin mo, alam niyo po, pinayuhan po ako ni Pastor, ni Pastora, marami po silang pinayo sa akin, mga kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Doon ko po na-realize, ang hirap po talaga wala sa kalooban ng Diyos. Pinalayas na po ako sa bahay ng kuya. Minus 4 points daw po ako. Hello? Di ba? Pwede naman. Kaya lang, kesa danasin pa natin yung mga bagay na yun, sabi mo sa katabi mo, wag na. Kung ang anak niya nga, hindi niya pinagdamot eh. Gusto lang talaga ng Diyos, maging maayos tayo. Maging malinis tayong sisidlan. Kasi kapatid, alam mo, makuha mo man ang gusto mo, masisira lang din yun. Kasi wala ka sa kalooban ng Panginoon. Mangyari man yung gusto mo, magiging bulok lang din yun sa harapan ng Diyos. Kasi wala tayo, inuna natin ang sarili natin. Para sa iyo naman talaga, kaya lang pinangunahan natin ng Diyos. Hello? Diba? Huwag na nating labanan ng kalooban ng Diyos. Bakit? Verse 33, ano sabi? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Alam niyo, ang Diyos ang nagtuturing sa atin na banal. Ang Diyos ang nag-a-approve sa atin. Ba't natin nilalabanan ng Panginoon? Ano sabi ng verse 33? Sino ang maaari? Who shall bring in? Sige, verse 34. Wala rin makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo ang inatulang namatay para sa atin. At hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay ngayon ng Diyos at namagitan para sa atin. Woo! God is a victorious God. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Sino nga bang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kahit dumanas pa tayo ng pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan.
Gaya nga ng sinasabi ka sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin. Nakakatuwa ba yan? Diba? Pero ang katotohanan niyan, ang kalalagayan ni Pablo, but nothing can separate us from the love of God. Hello? Pero kahit ganito ang kalalagayan natin, kayang-kaya natin! Kayang-kaya natin! Kayang-kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Whatever the sufferings, whatever mga bagay na pinagtitiisan natin, it's nothing compared to the glory that will be revealed on us. Mga kapatid, verse 38, sapagkat natitiyak ko na walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. May pinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, maging ang kamatayan, ang buhay, ang anghel, anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon, o ang hinaharap, ang mga makapangyarihan, ang mga nasa isa taas, nasa ibaba, kahit ano pang bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. And last, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of Jesus Christ. Worth it bang ipaglaban ng kalooban ng Diyos sa ating buhay? Tayo pong lahat ay tumayo. Sino sa atin ang mananalangin ito? Sino sa atin sa kalagitnaan ng mananalangin ito? Sabi ng Luke chapter 22, verse 42. And this will be my last verse. Pwede po bang pakibasa natin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Sabi ng Bible, Father, if you are willing, remove this cup of suffering from me. Nevertheless, not my will, but let your will be done. Amen? Sabi mo nga, Lord, let your will be done. Pwede po bang itaas natin ang ating kamay? Hawak natin yung isa sa ating puso. Sabihin mo, Lord, let your will be done.